Viral ang isang call center agent na naimpeksyon ang tenga dahil sa kakakutkot gamit ang cotton buds. Ang pasyente kinailangang maoperahan. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa mga mahilig magkalikot ng cotton buds sa tenga, panoorin nyo itong nangyari sa isang dalaga sa Lipa, Batangas. Mula nung maging call center agent si Abigail, naging habit niya na ang mag-cotton buds sa tenga. Nung tinry ko pong kutkutin ng ganun, parang medyo lumalim po siya. Yung napalalim po yung ganun ng cotton buds ko. Tapos, nung matutulog na po ako, bigla siyang kumirot, sumakit po siya. Kinabukasan nagsusumigaw na siya sa sakit. Kaya kinailangan na siyang itakbo sa ear, nose and throat o ENT specialist. Ang siste, sabi ng doktor na itulak niya ang tutuli sa loob ng tenga na nauwi sa impeksyon. Almost 3 weeks, ito hindi po talaga siya nakakarinig. Sobrang black po, tapos naghalo yung sakit. Kasi yung sakit po niya naabot ho dini sa sentido ko hanggang sa leeg po, kahit laway o linok ng tubig, sobrang hirap po. Nakailang doktor daw siya na pawang nagre-reseta ng pain reliever. Pero habang tumatagal, tila hindi na ito tumatalab. Kaya isinailalim na siya sa operasyon. Ang kondisyon ni Abigail, tinatawag na otitis externa o foreign object sa tenga at otitis media o middle ear infection. Dahil nga kinalikot pa niya, mas nasuksok, mas namaga na yung ears niya. It can cause hearing loss, otitis media. Yun yung pag hindi natitreat. Matapos ang operasyon, bumalik na ang pandinig ni Abigail at nawala na ang pananakit sa kanyang tenga. Paalala naman ni Doc sa mga mahilig ding maglinis ng tenga. Hindi mo kailangan magpasok ng cotton buds sa loob ng ear canal. Nagpo-produce siya ng sariling oil to moisturize yung ating skin sa loob. Pag lagi mo yung nililinis ng cotton buds, nawawala yung natural moisture niya. Mas nagdadry yung skin sa loob, kumakate. The more na kinakalikot mo yan, the more kakati siya. Hanggang masugatan, doon na nagkakaroon ng infection. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita.